recorded video. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon nito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay muling makapaglingkod sa inyo at makapag-discuss ng inyong parsya, ng inyong salita sa patungkol sa parsya Noach. At nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito po ay makarating ang inyong mensahe sa mga pusong naghahanap ng katotohanan at ng kaliwanagan ng inyong salita, Panginoon. Nawa ay mabigyan namin kayo ng papuri at pasasalamat sa aming gagawin ngayon. At ito po ay binabalik namin sa inyo sa ngalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Shabbat Shalom ulit, Sister Deb. Shalom at saka sa ating mga listeners, mga kapatiran. Yan, so maganda yung topic natin ngayon, no? Parsya Noach. Yung kay Noah. Balik tayo sa panahon na yun, no? Ito napaka-interesting ito, Sister Deb, na parsya kasi ito ay nagbi-bridge between yung first world saka yung second world, yung mundo natin ngayon, no? At ang span nito is about 400 years. Yun ang no? Yun ang yung span, no? Tapos merong 11 generations mula kay Adam hanggang kay Shem. At meron ding 11 generations mula kay Noah hanggang kay Abraham. So yan ang no? Yan ang mga sa parsya Noach, nagsimula ito sa isang righteous na tao na si Noah. At ito ay nag-end sa isang righteous man ulit na si Abraham. So, itong parsya Noach, no? So 400 years. Tapos merong dalawang judgment na ginawa dito ang Panginoon, Sister Deb. Yung una, yung flood, ano? Judgment ng flood para wasakin o sirain yung unang mundo na talagang naging makasalanan sa harap ng Panginoon. At ang pangalawang judgment, yung confusion ng language sa Tower of Babel. So dalawang major judgment, ano? Brad, may lang ako. Hindi actually na-destroy lahat, di ba? Kasi nag-remain yung dagat at saka yung mga nakatira. Yung mga nasa lupa. Yung mga nasa lupa lang. Yung mga nasa lupa. Okay. Yung mga isda nabigyan pa sila ng medyo nakapaglangoy-langoy sila ng konti, ano. So, dito ko lang na-realize, Brad, hindi naman lahat namatay kasi nandun yung mga isda. Lahat ng nasa dagat na nakatira. Tsaka yung of course, yung mga animals na nasa kay Noah, merong pitong set ng mga clean animals at merong dalawang set lang ng one pair lang actually ang unclean animals. So yun ang yung nasa dagat naman, clean and unclean, ligtas sila lahat. Ligtas sila lahat doon, no? Sila ay nakaligtas doon, ano. So yan. Tas dito actually dito Sister Deb na mention dito yung first word, yung binanggit dito Genesis 11:1, ano. Na during the time ang language ay iisa pa lang, no. Iisa lang ang hindi pa napapalitan. Hindi pa napapalitan, no. Pero dahil nga sa Tower of Babel, kinonfuse ang language, ano. Pero after the flood, no. So kung ano yung language kung anong language nila nung araw na pinag-uusapan doon, yun ang language ng first world kasi galing sila ron, diba? So yun ang language nila dahil yun ang gamit ni Noah, nila Shem, sila lang naman yung nabuhay. Tapos nung dumami ulit sila, yun din ang language nila, no? So ayon sa Genesis 11:1, iisa pa rin ang language. Ngayon, nag-create sila ng Tower of Babel, so kinonfuse ng Panginoon. Ngayon ang tanong, pati ba naman yung mga righteous people kinonfuse din ba ang language, di ba? Kasi buhay pa nun si Noah, Sister Deb. Noah nung namatay
nung namatay si Noah, is 58 years old na si Abraham. So, ibig sabihin, nung nangyari ang Tower of Babel, Bata pa. ano pa si Noah, buhay pa. Tapos si Shem, buhay pa rin. Anak ni Noah. Tapos si Eber, buhay pa din. Ngayon, si Abraham tinawag na Ibrit. Ibig sabihin, Eberite, from the tribe of Eber. So, ibig sabihin, ang language ni Abraham, kapareho ni Eber. Nakapareho ni Shem, kaya nga Semite ang tawag sa kanila, nakapareho ni Noah. So, ibig sabihin, hindi napalitan yung, kung ano man yung language na yun, yun yung original, which is Hebrew. Hebrew language. No? So anyway, yan yung isa sa mga magandang i-emphasize. Kaya bakit tayo nag-Hebrew, bakit tayo no? Kasi yan ang original language. Yan yung salita na nung creation, no? Yan din ang salita ng Panginoong Yeshua. So kaya medyo tutunan natin konti. Hindi naman kailangan maging fluent. At least may idea, no? May idea tayo. Ngayon, another thing dito, Sister Deb, actually isa sa mga controversial dito, no, ay yung bakit si Noah ay bakit naging ano siya ng grasya sa mata ng Panginoon, Genesis 6:8, no? Kasi dinidefine ng iba, grace is unmerited favor. Yan ang definition ng grace, unmerited favor. Pero si Noah ang unang nakareceive ng grace. Actually, ang unang word nung binanggit yung grace kay Noah. Ngayon si Noah ay hindi siya masamang tao. Actually, kaya nagkaroon ng reason, ang 5 reasons bakit si Noah ay nakakuha ng grace sa mata ng Panginoon ay una, sa Genesis 6:9, he was a just man. Parehas siya na tao. Tapos, he was perfect in his generation. Perfect siya. Hindi ba sinasabi na iba, walang perfecto. Meron. Si Noah, perfect. Tapos, he walked with Ibig God. sabihin, Brad, yung verse na nabasa natin na there is no one is perfect, none. No one is good. At least, yung time na sinabi yun yung time na talagang walang perfect nung time na yun. It's about the timeline. Pero yung time ni Abraham, siya yung nananatiling perfect. Siya yung nag-iisang perfect. Si Noah, perfect. Si Abraham din, nabanggit din na perfect siya. Si Job, nabanggit din na perfect siya. Yes. Actually, marami rin naman, maski mga apostles, binanggit na perfect din eh. Pero mapapansin natin, may mga weakness sila na hindi naman masasabi na imperfection. Kasi ang perfection sa Panginoon, yung righteousness sa Kanya, yung obedience. Yes. Actually, nung ano nga yung ang ano kasi ang definition ng tao, iba ang perfection ng Panginoon, iba rin ang perfection na sa mata ng Panginoon. Sa mindset ng tao. So may merong ano, kaya actually kung maalala mo, Sister Deb, yung in-approach si Yeshua ng isang rich ruler at tinanong siya paano, sabi sa Panginoong Yeshua, paano ako maka-inherit ng eternal life. Tapos sabi ng Panginoong Yeshua, you keep the commandments. Gawin mo ang mga commandments. Tapos sabi niya, ginagawa ko na yan dati pa, sabi niya. So sabi ng Panginoon, sige, gawin mo, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahihirap para sabi pala niya, kung gusto mo maging perfect, actually ang sabi niya, kung gusto mo maging perfect, ibenta mo ang mga ari-arian mo, ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Yun ang perfection. So makikita natin yun ang perfection, ano. So may definition ng perfection sa Bible. Ang sinasabi ng iba, nobody is perfect. Kaya wala nang nagtatry. Kasi wala perfect eh. Ayaw sumunod. Yung iba lang sinusunod, hindi lahat sinusunod. So si Noah, nakalagay dito, just siya, perfect siya sa generation niya, tapos he walked with God, no? Tapos sa Genesis 6:22, he followed all God's commandments. Tapos panlima, sa Genesis 7:1, he was righteous before God. Kaya siya nakakuha ng grace sa Panginoon. Kasi kung
ang grace is unmerited favor, sana ang kinuha ng Panginoon yung pinakamasamang tao na, di ba? Tapos sinabi niya, ito masamang tao, pero dahil sa gracious ako, pinatawad ko to at siya ang niligtas ko, di ba? Hindi, bali ang ginawa niya pinaka-perfect eh. Yun ang kinuha ng Panginoon, yung perfect, yung just, yung righteous, yung sumusunod sa kanyang commandments, yung naglalakad sa kanyang commandments. So para tayo daw makakuha ng grace sa Panginoon, dapat gawin din natin ito, no? So yun ang ano, kaya alam mo yung Sister Deb, sabi ng Panginoong Yeshua, yung darating daw, yung pagdating daw ng Panginoon, parang katulad din ng pagdating ng yung panahon ni Noah. Tama. Nabanggit niya nung sa Matthew 24 na ang mga tao ay they eat and drink and they go getting married, ganun. Pero hindi nila alam ang punishment is padating na. Parang yung time na yun, parang normal lang yung panahon. So Pero kung Brad, ibalik dahil nandyan tayo sa topic na yan. Regarding sa Luke chapter 17, 34 to 35, there will be two men in the field, one will be taken and one will be left. Ito yung madalas na nire-relate sa rapture. But then, kung sabi mo kanina na kapareho ng panahon ni Noah, ganun din ang mangyayari sa hinaharap. So, ibig sabihin, mas maganda pa na maiwanan. Left behind. It's much better to be left behind just like Noah and the rest. Yes. Kesa yung taken. Actually kasi mali yung ano mali yung understanding. Kasi pag tiningnan mo sa Greek word, yung those that were taken, actually sila yung paralambano. Tapos yung those who left ay apiyemi. Ngayon ang paralambano, ang ibig sabihin, they have taken the side of the authority. Ibig sabihin kumampi sila sa authority. Sino yung namumuno? Sino namumuno? Nakamakapangyarihan. Sumunod sila doon sa ano, so probably they took the mark. Yung apiyemi, sila tumakas. They have to leave. Yung naiwan. Hindi left yon, actually they have to leave. They have to escape. So mali pala yung interpretation. Baliktad yung understanding. Mali yung pagkaka-explain na baliktad, no? One will be taken, the other left. Ang ibig sabihin nun, the other one took the ano yung ano ng authority. Tapos yung isa hindi left, kundi he has to leave. He has to escape. So kasi may betrayal may betrayal, maski magkasama sa pamilya, may betrayal. Nagkakaroon ng betrayal, kaya yung isa tumakbo na. Ganon din dito sa panahon ni Noah, no? So again, yung grace is about merited favor, hindi unmerited favor yon. Ibig sabihin, dapat may ginawa tayo na kalugod-lugod sa Panginoon para makakuha tayo ng grasya. Kaya nga, Brad, ang liwanag nun sa Tagalog, translation, kinalugdan. Grace means kinalugdan. Nalugod sa atin, sa iyo ang Panginoon o sa atin, kung kaya't binigyan niya tayo ng pagpapala. Ng kaligtasan. Ligtas niya tayo. So yan, ano? Yan yung grace, no? So yan yung ano. Ngayon, ang grace kasi, Sister Deb, no, sa numerology ng Hebrew, number 5 yan, number 5, 5. So ang grace symbolizes by number 5. Ngayon, merong 5 primary types of offering, ano? Na ito yung nabanggit na natin sa matagal ng ano natin, burnt offering, sin offering, trespass offering, grain offering, saka peace offering, ano. So may mga certain meanings to, very quickly lang. Yung burnt offerings, ito yung symbolism ng complete ano natin sa Panginoon, yung binibigay natin ang buhay natin sa Kanya, no? Ang sin offering, ito'y offering na kung saan tayo nag-o-offer sa mga kasalanan na hindi natin sinasadya. Ang trespass offering, ito yung offering na kung saan ay tayo ay umihingi ng tawad sa mga
nakapagdugas tayo ng pera, ano? Ang grain offering is actually ito'y dedication of one's life for a life of generosity. Yung mapagbigay tayo, nagbibigay tayo. Tapos yung peace offering, ito'y offering na kung saan ay nakikipagbati tayo, no? So it's about peace na in case man na may nagawa ka pang anything, no? Ito na parang pampalugod na talaga. Kumbaga malinis na malinis ka na no? So ito 'yan ano. Kaya meron din tayong 5 books of Moses, Sister Deb, kasi ito'y grace ng Panginoon ano. So maski ang gospel natin kasama ang Book of Acts, yan yung tinatawag na gospel ano no. So maraming mga pangalan nito, mga bagay maski sa mga sacrifices, yung mga anointing oil ano, sa Exodus 30:23-25, merong ingredients na 5: pure myrrh, sweet cinnamon, sweet calamus, cassia, saka olive oil. So ito kaya laging 5 ano, yun yung grace. So yan ano. Ngayon, banggit na rin natin, Sister Deb, ano, kasi marami ritong mga controversial na mga passages sa ano na to sa parsha na to, no. Isa dito sa sinasabi yung parang nagsisi ang Panginoon na kung bakit niya ginawa pa ang tao. So kaya ang word kasi na ginamit repented Parang parang nagsisi, ba't pa ako gumawa ng tao, parang gano'n. Actually ang Hebrew word na ginamit doon, Sister Deb, is nakam, no, nakam. Ang ibig sabihin, yung nagbuntong hininga, yung parang gano'n, Hi. Parang parang, hi. parang gano'n, ano ba 'to mga hindi Parang siya nag-exhale. Exhale siya. nagbuntong hininga, no. Hindi siya nagsisi kundi more on he felt bad, no. Hindi nagbabagong isip ng Panginoon. Actually, as a matter of fact, nagbigay na siya ng prophecy sa panahon pa lang ni Adam nung 'di ba nung nagkasala sila, sabi niya sa Genesis 3:15, 'di ba? Yung ano, sabi niya, I will put an enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Tapos you will bite his heel but he will crush your head. Sabi niya, no? So, yun ang prophecy, first prophecy ng Messiah, ng Moshiach, no? Ngayon, another thing dito, ay isang nabanggit din dito, Sister Deb, yung yung sabi ng Panginoon, hindi pwedeng tumagal ang tao ng ano dahil mortal lang siya. Kaya 120 years. Sabi ano, parang nag-set ang Panginoon na 120 years. Ngayon, maraming mga interpretation dito. Una, sabi niya 120 years daw nung prophecy ng Panginoon ang flood. Pero hindi po correct 'yun kasi sinabi na nga na nung 500 years, no? 500 years old si Noah nung nagkaroon siya ng anak kay ano Japet, no? Si Shem kasi ang bunso si Ham ang middle, si Japet ang panganay, si Shem ang bunso. No. Anyway, pinanganak si Japet 500 years old. Tapos next year 501 si Ham naman, tapos si Shem 97 years old kasi si Shem nung 600 years. On the 600 year ni Noah, nagkaroon ng flood. So ibig sabihin, kung 120 years ang sinat ng Panginoon, di wala pang asawa si ano nun, sinong tumulong sa kanya, di ba? So yun kasi sinasabi nila 120 years na ginawa ni Noah ang ark. Wala pa siyang anak noon, baby pa, di ba? So yun ang ano ron, kaya hindi pa pwede yun. Pangalawa, ang ibang interpretation naman dito, age daw ito ng tao. Hindi nalalampas ng 120 years old or average, ano. Pero hindi po rin totoo ito kasi si Noah namatay siya hanggang 950 years old, no.
Si Shem ganun din, no? Si actually nung maski si Eber 500 plus yata si Eber. So si Abraham na lang 175 eh. Di ba? Mm. So hindi si Jacob 140 at something. So hindi po ito age. Ngayon may ibang school of thought dito, Sister Deb, no? Ito ay timeline ng Panginoon. So meron po tayong 7 timeline na binigay sa atin ng Panginoon. Yung hour, oras, yun ang first timeline. Ang pangalawang timeline is yung yom o yung day. So 24 hours yun, no? Day. Sunod yung week. So may 7 days in a week. So Shabbat ang 7th day. Tapos merong month, new moon. So ang counting niya is new moon. So every Rosh Chodesh, which is new moon. Tapos meron tayong yearly. Kaya may yearly Moedim, ano? Tapos may pang-anim yung Shemitah, which is every 7 years. Cycle, kaya pinagpapahinga ang land, no? Ang pampito po, ito po ay Yubel or Jubilee every 50 years. Ngayon, pag tiningnan natin, ang sinap ng Panginoon ay hindi niya sinabing years. Ang sinabi niya 120 and at a time. So definitely hindi siya hour, hindi siya day, hindi siya week, hindi siya year, hindi siya Jubilee, hindi siya Shemitah. Ang last na lang natitira is Yobel o Jubilee. So which is pag tiningnan mo ang 120 na Jubilee is 6,000 years, no? So 120 times 50 is 6,000. So from the time of the announcement, which is around 1,000 from the time of creation, sabi ng Panginoon, meron lang another 6,000 years and then itatapusin na niya lahat. So what does it mean? So from the time of Adam up to the time ng declaration nito is 1,000, and from the time of that declaration until the end of the millennial kingdom, a total of 7,000 years, Sister Deb. So ang ibig sabihin nun, pagkatapos ng millennial kingdom, tatapusin na niya lahat. Eksaktong 120 Jubilee yun. So, yun yung cycle. Ano? Kaya nakikita natin, alam natin, sa Book of Revelation, sa Book of Daniel, at sa Book of Isaiah, pinapakita doon na may millennial kingdom. After that, after ng millennial kingdom, mawawala na. Tapos na ang mundo, babaguhin na niya. Kaya sa Revelation 21 tsaka Revelation 22, sabi ng Panginoon, I will make everything new. So new heavens and new earth na. So yun yung declaration. So dito yun sa Parsha Noach, Sister Deb. Kaya ang ganda no? Marami tayong natututunan dito sa Parsha na to. Dito niya rin sinet. Dito sa Parsha na to ay prophesy and declaration ng end of the first world through flood. Tapos dineclare na rin ng Panginoon ng end ng everything, ng humanity, 120 Yobel from that declaration. So up to the end of millennial kingdom yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ano? So at least something na... Kailang covenant yun, Brad? Yung kay Noah? Kay Noah, yan ay pang third covenant. Ano? Kasi meron tayong 7 covenants. Yun yung Edenic covenant. Tapos yung Adamic covenant, nung nagkasala sila. Noahic covenant after nung flood. Tapos Abrahamic covenant, yun yung circumcision ng land. Tapos Mosaic covenant, panahon ni Moses. Tapos Davidic covenant, yung regarding yung third covenant, Brad, kay Noah, yes. Ito lang ba yung merong sign na hanggang ngayon nakikita natin? Actually, maraming sign. Una, ang first covenant, Edenic covenant, ang sign is Sabbath, which is nakikita natin every Sabbath. So, yun yung una, no? Ang second sign naman ng Adamic covenant ay yung birth, technically yung childbirth, nahirapan ng mga babae mga anak, no? So sign yan. So ang third covenant ay yung rainbow,
nakikita natin yan pag tuwing umuulan. Tapos ang fourth covenant, ang sign yan is yung circumcision kay Abraham, ano? Yung fifth covenant, yung technically binanggit ulit Sabbath, pero binanggit din ng Torah, ang testimony, which is the Ten Commandments. Yung sixth covenant, Yes, Torna. Davidic covenant yun yung kingship sa line of David. And yung Yeshua. newer covenant is the cup, yung cup, no? Yung fruit of the vine. So nakikita natin lahat 'yon. Lahat ng kasi Sister Deb, maski sa law, ano, yung law, ang contract dapat merong may token o mayroong may token na something, may pera. Normally it's a pera sa atin, pero in general Parang may token memento. o may memento or merong Ano yan tawag doon? something. Reminder. Parang may value, something na may value, no? So parang may seal siya. So yun, ano, yun ang ano natin. Ngayon ang isang maganda dito, Sister Deb, na gusto kong i-emphasize, no, sa mga kapatiran natin. Ang time ng Noah's yung during the time ng kay Noah, no, yung flood mismo, ay merong binanggit doon na 7 appointed times. Shabbat, 2 Shabbat ang binanggit, actually 4 na Shabbat, 1 Sukkot, 1 Rosh Chodesh, saka 2 Rosh Chodeshim, saka 5 Shabbat pala. So, 2 Rosh Chodesh o New Moon, tapos 5 Shabbat, saka 1 Sukkot. So, yun, ano. Anyway, babanggitin ko ito based dun sa timeline. Kasi nagbanggit si Noah ng mga dates, no? May mga binanggit siya na dates. So una, unawain natin na yung Great Deluge or yung Great Flood ay nangyari ayon sa Masoretic text ay 1,656 years after creation. O yun yung tinatawag nila 1656 AM o Anno Mundi, the year of the world. Pag equivalent yan sa BC, is 3873. Yan yung equivalent sa BC, no? At yan din yung binabanggit kahit yung pinaka-earliest na mga writings ng mga Christian saka mga ibang mga ano, kahit yung Septuagint, so pare-pareho sila. Iisa lang ang kanilang chronology, no? So around that time. Ngayon, what is interesting, kasi sabi Sister Deb dito, no? Sa Genesis 7, chapter 6, saka verse 11, and Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. Tapos binanggit dito on the 600th year of Noah's life. Actually, birthday ito ni Noah, Sister Deb, eh. Birthday ni Noah. Tapos binanggit yung second month, yung year, yung month and day. So second month ng Hebrew calendar ito, hindi February, kundi Hebrew calendar, and 17th day of the month. Yan, ano? Pag binanggit mo, pag tiningnan mo yan, Sister Deb, sa Torah calendar, yung year na 3873 BC. Pag tiningnan mo, ang date niya, ang ano niya is Shabbat. Shabbat yun, Sister Deb, no? So, yun ang una, binanggit doon. Kaya nga actually hindi lang ito sa date. Binanggit din doon actually sa Hebrew word, Le Shabbat nakalagay doon. Ibig sabihin, hindi, kasi ang nung translate, Sister Deb, nilagay on the 7th day. And the flood came. Actually, ang Hebrew word nun is Le Shabbat. Ibig sabihin, on the Shabbat, dumating. Ano? Ngayon, binanggit din doon na umulan ng 40 days and 40 nights. So pag tiningnan mo ito, pag binilang mo, magfo-fall ito ng 30th ng 3rd month. Na kung saan, siya na naman ay Rosh Chodesh, o meaning new moon, saka Sabbath day.
So Sabbath na naman, yung 40 days, ano? Di binanggit niya yun. Kaya magtataka ka bakit binabanggit yung mga time. Kasi gustong ipakita sa atin na appointed time lahat yon. Ngayon, on Genesis chapter 7 verse 24, sabi doon, and the waters prevailed upon the earth. Tapos, for 150 days. Pag tiningnan mo yon, pag binilang mo, from that 40 days, tapos magbilang ka ng another 150 days, lalabas siya, Sister Deb, on the 7th month of the 21st day of the month, which is Sukkot siya, tsaka Shemini Atzeret. Ito yung Shemini Atzeret, Sister Deb, nung inatake ang Israel ng Hamas. No? Shemini Atzeret yun, it's a holy day. Nga, katapos yung Shabbat. Feast of Tabernacle. Ang Oh, galing ng timing, parang sinadya nila. sinadya talaga. No? So Pero anyway, at least pinatapos nila yung ano. hindi pa hindi, actually holy Patapos day. pa lang. Hindi, it's another holy day yon. On the 8th day yun eh. Okay. Part actually ng Patapos pa lang. Sukkot pa yun. Yun yung pinaka-culmination ng Sukkot, pinakadulo. And it's technically the So, holiest the day. time na nagse-celebrate ang Israel, ng mga believers, ng Sukkot, that's the moment siya naman Hindi yung na naman pake. Actually, ginawa rin nila niyan noong 1973 sa yung Yom Kippur. May significant event din siya. So yan, ano? Yung naging nation uli sila sa Israel. Yan, no. So anyway, ayon dito kay Noah, 150 years kasi tumigil na yung ulan, pero yung water hindi pa rin na nagsasubside. Tumagal pa ito ng 150 days na kung saan ito ay 7th month at 21st day of the 7th month, which is Sukkot and Shemini Atzeret. No? So yan, ano? Ngayon, binanggit ulit, sabi doon, ano, sa Genesis 8, 1-4, at God remembered Noah, no? Tapos, on verse 5 ng chapter 8, sabi niya, the waters decreased continually on the 10th month, on the first day of the month. So Rosh Chodesh na naman ito, ibig sabihin new moon, another appointed time, no? Tapos Genesis 8:6, another 40 days pinalipas niya. Pag tiningnan mo, ito yung magfo-fall ito ng 12th day of the 11th month. Na Shabbat na naman, Sister Deb. So lahat ng binabanggit na time frame puro Shabbat, no? Tapos Genesis 8:10, and he stayed another 7 days. Ito na naman yung word na 7 days. Pag tiningnan mo to sa Hebrew word, doon mismo, le Shabbat din ito, no? So binanggit dito, le Shabbat, tapos another Sabbath. Pag tiningnan mo sa calendar mismo. Tapos sa verse 12, yet another 7 days. Again, binanggit na naman another le Shabbat, which is the 26th day of the 11th month, another Shabbat na naman to. Of course, 7 days after 7 days is Shabbat, di ba? Tapos sa Genesis 8:13, sabi dito, first month, the first day of the month, which is Rosh Chodeshim, new moon, nag-dry up na yung water, no? Tapos sa verse 14, on the second month, on the 27th day of the month, ng second month, pag tiningnan mo, so nag-dry na talaga, Shabbat yun, Sister Deb. Actually, Friday. Friday siya, papuntang Shabbat. Kaya bumaba muna sila lahat. By the time na nag-offer si Noah ng kanyang offering at nagkaroon ng covenant ang Panginoon, Shabbat yun, Sister Deb. Kaya it's very interesting kung bakit binabanggit yung timeline para maipakita na lahat ito ay appointed time and emphasizing yung Shabbat, which is really very interesting, no, Sister Deb. So dito, no, parang napakaganda kung titingnan natin at ang Panginoon mismo nagsabi na ang pagdating ng Messiah, ng pagbabalik ng Panginoong Yeshua, parang panahon ni Noah. So dapat sa lahat ng parsya ito yung pag-aralan natin kasi otherwise mauulit na naman.
Ay, ang gaganda kasi kahit sa sinasabi nating New Testament ay maraming nababanggit doon ang galing sa Torah na kailangan nating mag-look back para maunawaan natin yung nangyari sa panahon ni Yeshua hanggang sa panahon natin ngayon and sa future. Lahat sila may significance sa sa buhay ng Israel. Yan. Oh. Lahat ng nananampalataya sa Diyos ng Israel. Yan. Oh. So, yan ano. Dito, yun nga, katulad kanina, nabanggit ko rin na ang lingwahe ng mga tao after the flood ay iisa lang. At kung ano itong lingwahe na to, galing sa first world ito. No? Ito yung lingwahe nila Adam and Eve. So, Brad, ibig mo sabihin yung na-change na language, ito yung sabi nating mga nag-ano doon sa Babel, Tower of Yung Babel. mga Mga nakasangkot doon, yung mga kasangkot doon. Kasi hindi naman kasama sila Noah ron. Hindi kasama Okay. sila Shem. Nag-remain yung Ever. Hebrew speaking, Hebrew language sa Yes. mga sumusunod sa Panginoon. Yan, no, yun. Kaya original language ang Hebrew language. Kaya binabalikan din natin yung Hebrew language para lubos nating maunawaan yung mga ibig sabihin sa mga translated na mga kasulatan sa Biblia. Which is lalong nagpapalinaw na marami pala tayong namimiss kapag hindi natin alam yung Hebrew language. Yan, no. Wala Kasama tayo tayo dun sa confusion. importance niya. Kailangan bumalik tayo dun sa Nakasama tayo sa confusion. Kaya ngayon, nung binabalikan natin ang Hebrew, so ngayon, nawawala yung confusion. nagkaroon ng linaw. Nililinaw lahat. Okay, tama. Nagkaroon tama. ng kalinawan, no. So dito makikita natin na mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya noon pa merong may clean and unclean, may may Shabbat, may mga appointed times kahit noon pa, no. Mga separation ng Panginoon. Yeah. He is the God of separation. Yeah, no. I-separate niya yung language, yung mga sutil sa mga masunurin. Yeah, no. At So, yung mga yung, marami pa. Actually, Brad, gusto ko rin i-promote, no? Ito yung naalala ko si Sister Paz. Sister Pasita Mamaril. Na nandun yung desire niya, yung zeal niya to teach the Hebrew language. Yeah, no. Kung kaya, very in demand siya ngayon sa mga Christian churches na sabi niya, kailangan na talaga niyang tumutok na doon kasi yung mga invitation sa kanya sunod-sunod na ngayon pero mas okay na ngayon kasi with support na sila at the same time siya naman may pinangahawakan na affiliation. Kaya yun ang hinihintay ni Sister Paz. Yan, oo. Ibibigay niyo sa kanya. Oo, yeah. Oo nga. Okay, so, we're working on it. I-promote ko na rin. Pag meron pong gusto, may nais po na yung makarating sa inyo yung teaching ng Hebrew language, which is very interesting. Marami tayong matututunan doon. Invite nyo lang po, mag-message lang po kayo sa amin sa Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries, para mai-relay ko po sa inyo yung kanyang contact number. Yan. Sister Pasita Mamaril, Hebrew teacher ng Sorsogon. Yan. So at affiliated natin yan sa Light of Messiah Ministries Canada, Light of Messiah Ministries International. So another thing na confusing sa maraming tao, Sister Deb, no? At after this, siguro ito yung last part ng natin before tayo mag-conclude. Ay akala ng mga tao na after the flood, pinayagan ng Panginoon na kainin ang kahit anong gumagalaw. Kasi sabi sa Genesis 9:3, every moving thing that liveth shall be meat for you. Even as the green herb have I given you all things. So parang ganito ang nangyari. Nung panahon ni Noah, bago magka-flood, may clean and unclean. Tapos pagdating ng flood, Genesis 9:3,
wala nang clean and unclean. Pwede nang kainin kahit ano. Tapos pagdating na naman ni Moses, may clean and unclean na naman. Tapos pagdating ng New Testament, wala na namang clean and unclean. So ano ba talaga? May clean and unclean o walang clean and unclean? Di ba? So parang magulo. So parang lumalabas, God cannot make up His mind. No? Pero God forbid, hindi ganun yun. Ano? It's always been may clean and unclean at hindi nagbabago yon. Yung translation, Sister Deb, ng Genesis 9:3, ang dapat ang actually ang tamang translation dapat doon ay every moving animal that are alive shall eat the vegetation and herb I have given to life for all. Yun ang tamang translation. Ang ibig sabihin nito, lahat ng gumagalaw, ibig sabihin lahat ng animals, including humans, dapat greens ang kinakain, vegetables, vegetation. Kasi yan ang binigay ng Panginoon sa atin. Yun, hindi yung lahat ng gumagalaw kakainin mo. Hindi po yun. Kasi ang tao gumagalaw din, pwede rin kainin pala, di ba? So, hindi mali po yung translation. No? Kaya nagkaroon ng kaguluhan. Ang Panginoon po hindi confusion. hindi nagbabago ang kanyang salita. Ever since may clean and unclean, noon pa, panahon pa ni Noah, hanggang sa huling panahon. Walang pagbabago in between. Ang nagbago, ang translation. Pero hindi po nagbago ang salita. So kung uunawain natin maigi, kung ang sinasabi dito sa Genesis 9:3, in Hebrew language, ang ibig sabihin nito, lahat ng gumagalaw ay dapat ang kakainin lamang ay yung vegetation and herb na binigay niya for life, for all. Yun ang, kahit hayop, din, vegetarian. Dapat kumain din sila ng vegetation. Kasi, kung maalala natin, ang lahat ng animals na nakasama ni Noah sa ark, lahat yon vegetation ang kinakain. Kasi kung kinain nila kapwa nila animal, kapag nakain nila isang unclean animal, wala na. Lahat na, tama. O kung kinain naman unclean animal, kulang pa sa kanila yon, di ba? Yung mga leon, mga tigre, mga di ba? Puro mga meat lovers yun eh. So walang matira. Pero hindi po ganoon kasi ang kinakain po nila is vegetation. So ibig sabihin possible po ito, no? So in conclusion, Sister Deb, gusto ko lang emphasize dito na ang si Noah ay hindi siya chosen as random sinner saved by grace, Si Noah found grace in the eyes of God because he was a just man. He was perfect in generation. He walked with God and he followed all God's commandments and he was righteous before God, Kaya siya perfect. Kaya siya pinili, Tapos hindi nagbabago ang isip ng Panginoon, yung nakam, ang ibig sabihin nun ay nagbuntong hininga, Hindi siya napabuntong hininga siya. Hindi siya nagsisi. Tapos ang Panginoon lagi may pamamaraan na iligtas niya physically ang mga kanyang mga tao, minsan kasi ang isip ng tao, ang pag-save ng Panginoon mystical way, yung parang kakaiba yung magic, mga rapture ganon, igaganon ka, kukunin ka ganon. Hindi po ganon yun, So may pamamaraan ng Panginoon paano iligtas. Si Noah hindi ni rapture, nilagay niya sa Brad, yung left behind, ito yung mga righteous. Yan, exactly. And ang Panginoon ay nakikipag-deal siya sa kanyang mga tao on His appointed time. Kaya makikita natin, kaya sabi ng Panginoon nung sa Matthew 24, you pray, kasi sabi niya, itong kaguluhan ito, itong last days, dapat daw mag-pray tayo na hindi mangyari ito on Shabbat or on a winter. So, kasi pag Shabbat, mahirapan tayo. At saka pangalawa, ang pinapakita dito ng Panginoon na most likely ang judgment will happen on His appointed time. Most likely Shabbat, So dapat tayo ready tayo doon, pero kung kakalat-kalat tayo kasi nga hindi yung mga ibang believers ay hindi nag-observe ng Shabbat ay malamang aabutan sa labas.
Si Noah, pumasok na sa ark niya, isang Shabbat bago pa yung baha. On the second Shabbat doon na bumaha na. So kaya tayo pag on Shabbat dapat tayo ay nasa Panginoon, ano? Tayo ay nagko-congregate sa Panginoon. Tapos hindi nag-iibang salita ng Panginoon, hindi ito nag-change, no? Katulad ng isip ng iba. Kung ano yung ginawa ng Panginoon before, pareho pa rin in the future. Ang interpretation natin o ang translation ng Bible ang nagbago. So yun ang titingnan natin, no? Tapos ang mga tao, nakalagay kasi doon and God remembered Noah. Actually hindi remembered ang tamang word doon. Yung Hebrew word na ginamit doon ay mark. He marked Noah. Yun ang Minarkahan. tamang word, minarkahan niya. So ang marka Ano natin, bang yung Brad sa Revelation? yan, Merong mark of the beast, meron ding mark ng Revelation Panginoon sa 7. mga believers. Revelation chapter 7, minarkahan ng Panginoon ang kanyang mga tao. Hindi remembered, kundi He marked His people. Yan. Kaya napakaganda, Sister Deb, ng Parsian Walk. Napakadaming topic, kaya lang, siyempre limited Ang time. dami niyang na ipaliwanag na mga importanteng bagay na nakikita natin na hanggang present and then sa future ay mangyayari. May mga prophecies din, and then nandun pa rin yung covenant, and then yung kung bakit nanatili ang Hebrew language. Yun ang Yan. pinaka naalala ko. Yan. Oo. Okay, So, so tayo ay manalangin. Okay. Tayo po manalangin. Ama namin na nasa langit, na maraming salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa Parsian Walk na ito po ay nagbibigay sa amin ng paalala patungkol sa dilubyo na nangyari nung panahon, unang araw. At pinakita niyo po sa amin kung paano po nailigtas ang isang tao, ang isang pamilya, na pamilya ni Noah, na kung saan siya ay nakatanggap ng grasya sa inyo dahil siya po ay parehas na tao. Siya po ay perpekto sa kanyang henerasyon. Siya po ay lumakad sa inyong pamamaraan. Siya ay sumunod sa inyong mga kautusan at siya ay isang righteous na tao. At ito po ang mga kadahilanan kung bakit siya po ang pinili ninyo. At sa bilyong-bilyong tao nung panahon na yon ay si Noah ang iyong pinili. At sinabi nga rin po ninyo, Panginoon, na kukonti lamang ang makakaligtas sa darating na panahon. Kaya nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na makapasok sa makitid na daan na kung saan ay ito ay naglilid sa kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod ng inyong mga kautusan. Muli, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa puso ng mga taong nagsasaliksik ng inyong katotohanan, at ito ay maisabuhay po ng bawat isa. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom, Brad.